Biglang nagkagulo ang atmosfera sa isang lugar ng mabodega sa lalawigan ng Laguna matapos matagpuang walang buhay ang isang gwardiya ng bodega isang umaga ng kanyang katrabaho. Nasimula ang insidenteng ito nang ang aktibidad ng pagbababa at pagkarga ng mga kargamento na dapat sanay na simula ng alas 8:00 gram umaga ay naantala dahil nakasara pa rin ng mahigpit ang pangunahing pinto ng bodega at walang sumasagot mula sa loob. Lumitaw ang paghihinala nang walang sumagot sa matawa sa telepono sa nasabing night guard. Matapos porsahang mabuksan ang gilit na pinto nga empleyado kasama ang residente sa paligid na tapuan nila, ang biktima sa posisyong nakatali, ang kamay at paa at nakahandusay sa lugar malapit sa imbakan ng gamit. Napaalaman na ang biktima ay isang lalaking nasa edad 40 na nagtrabaho bilang gwardiya ng bodega nitong nga nakalipas na taon. Sa pinangyarihan ng insidente, makikitang nakalat ang ilang gamit. Bukas ang lalagyan ng dokumento at napaalaman na sinira ang recording ng security camera CCTV. Ang paunang hinala ay tumutukoy sa isang insidente ng pagnanakaw na naganap ng madaling araw. Batay sa resulta ng investigasyon sa pinangyarihan ng krimen ng kapulisan, may mga senyales ng karahasan sa katawan ng biktima. Ang pangkat ng SOCO Scene of the Crime Operatives ay nasagawa ang pagkakakilanlan at inilikas ang labi para sa proseso ng autopsya upang makumpirma ang eksaktong sanhing kamatayan mula sa pansamantalang pahayag ng kumpanya ilang magamit na may mataas na halaga ang iniulat na nawawala kabilang ang mga electronic device at ilang kagamitan sa operation. Kumuha rin ang pulisya ng ilang ebidensya kabilang ang mga piraso ng lubid na ginamit pantali sa biktima at ang mabakas ng sapatos na natapuan sa paligid ng likurang pinto ng bodega. Ang paunang hinala ay higit sa isang tao ang salarin at pinaniniwala ang pamilyar sila sa sitwasyon ng kapaligiran ng bodega. Sinusuri pa rin ng autoridad ang posibilidad na may kasabwat sa loob. Dahil napag-alaman na walang senyales ng pagkasira sa pangunahing daanan ang security system nagdulot ang insidenteng ito ng pangamba sa mga manggagawa ng lokal na industrial zone. Ilang kumpanya sa paligid ng location ang nagsimulang magigpit ng kanilang security system sa pamamagitan ng pagdaragda ng mga tauhan at pagpapabuti ng surveillance system. Inihaya ng lokal na pulisya na bumuo sila ng isang espesyal na pangkat upang lutasin ang kasong ito at tugisin ang salarin. Ang investigation ay nakatuon sa mga footage ng CCTV sa paligid ng panlabas na bahagi ng bodega, pagtatanong sa mga saksi at paghahanap sa mga gamit na pinaghihinalaang ninakaw. Hanggang ngayon patuloy na inaalam ng autoridad ang motibo at eksaktong kronolohiya ng pangyayari. Samantala nakatanggap na ang tulong at suporta ang pamilya ang biktima, nakakabit pa rin ang police line sa location at pansamantalang itinigil ang operation ang bodega para sa karagdagang investigation. Pumasok sa mas matinding yugto ang investigasyon ng simulan ng kapulisan na imapa ang mga naging galawang biktima sa nakalipas na 24 oras bago ang insidente. Batay sa pahayag ni ilang saksi huling nakita ang biktima bandang alas 10:30 ng gabi habang nagsasagawa ng nakagawiang papatrolya sa paligid ng storage area. Nakipag-ugnayan pa siya sa pamamagitan ng text message sa YESA sa mga administrative staff para yulat na ligtaong situation. Ngunit pagkatapos niyon wala nang na-detect na aktibidad mula sa kanyang personal na cellphone. Natagpuan ang communication device ng biktima na nakahandusay hindi kalayuan sa kanyang katawan at hindi na nakabukas ang screen nito. Ang forensic team na nasagawa ng investigasyon sa pinangyarihan ng krimen ay nakahanap ng indikasyon na ang insidente ay nangyari ng medyo mabilis ngunit planado. Walang nakitang senyales ng matinding paglaban sa ilang bahagi ngunit may mga gasgas sa sahi na tumutukoy sa hinalang nakalatkat pa ang biktima bago tuluyang itinali. Ang ilang sulok ng bodega ay napapakita ng sistematikong pagtatangka na patayin ang pinamumulan ng kuryente sa lugar ng mga security camera. Natakbuhan ang CCTV control panel na putol na ang kabel na napapatibay sa hinalang alam na mga sala rin ang location ng security installation. Naging sentro rin ng atensyon ng mga investigador ang pahayag ng mga residente sa paligid. Isang residente na nakatira hindi kalayuan sa lokasyon ang umamin na nakarinig siya ng tunog ang sasakyan na huminto malapit sa bodega bandang alas 11:30 gabi.
Ngunit dahil madalas daanan nam nga logistics truck ang lugar, hindi ito na dulot ng hinala. Sinabi naman ng isa pang saksi na may nakita siyang ilaw ng flashlight na gumagalaw sa likod ng bakod. Ngunit inakala niyang bahagi lang iyon ng nakagawiang pagpapatrolya ng guardiya. Ang mga impormasyong ito ay kasalukuyang binubuo upang makagawa ng mas buong kronolohiya patungkol sa oras at kung paano isinagawa ng mga salarin ang kanilang krimen. Mula sa paunang datos, tinatayang abot sa daan-daang libong piso ang halaga ng material na pinsala. Ang mga nawalang gamit ay karamihang electronic devices na medyo madaling ilipat ngunit may mataas na halaga. Sinusuri din ng pulisya ang posibleng distribution channels ng mga ninako na gamit, kabilang ang pag-inspeksyon sa mga second-hand market at electronic stores sa nakapaligid na lugar. Lihim na ginagawa ang paghahanap para maiwasang itapon o ilipat pa nga salarin ang nga ebidensya. Sa kabilang banda, ipinahayag ng kumpanya na ang biktima ay kilala bilang isang disiplinadong individual at bihirang iwanan ang kanyang pwesto ng walang malinaw na dahilan. Inamin ng management na gulat sila sa nangyaring ito at nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan ng lubos sa mga alagad ng batas. Nagsimula ng suri ng internal security system kabilang ang muling pag-inspeksyon sa paglabas-masok ng kasasakyan tuwing gabi. Sinusuri din ang attendance data at case logbook nitong mga nakaraang araw upang matiyak na walang kaduda-dudang aktibidad na nakalaktan. Lalong lumalakas ang pressure ng publiko sa mga otoridad na agad lutasin ang kaso at hulihin ang mga salarin. Nagsisimula ng kwestiyunin ng mga residente at manggagawa sa lugar ang pagiging epektibo ng security system ng industrial zone na dati tinutring na medyo mahigpit. Ilang magagawa ang umamin na nakakaramdam sila ng pangamba sa pagpasok sa night shift. Tiniyak ng kapulisan na ang joint team mula sa Criminal Investigation at Identification Units ay natatrabaho ng buong lakas, kabilang na ang pagsisiyasat sa posibleng connection nito sa mga katulad na kaso sa ibang lugar. Habang umusad ang investigation, nakatuon ngayon ang atensyon sa hinalang inobserbahan muna ng masalarin ang pattern ng trabaho ng biktima bago isagawa ang kanilang plano. Hindi inaalis ng pulisya ang posibilidad ng isang masyusing pakpaplano, kabilang ang pagpili ng oras kung kailan medyo tahimik ang aktibidad sa paligid ng bodega. Ang nakalap na ebidensya ay masusing sinusuri sa forensic laboratory para matiyak na ang bawat detalye ay maring tumukoy sa pagkakakilanlan ng salarin na responsible sa insidenteng ito. Ang pinakabagong development sa investigation ay nagpahaya ng ilang natuklasan na lalong napapalinaw sa hinalang hindi ito isang biglang kilos. Mula sa paunang pasusuri nga bakas na natapuan sa paligid na likurang pinto ng bodega na kita ng mga investigado na may makakaibang sukat ng sapatos na nakpapahiwati ng posibilidad na higit sa isang salarin ang nasa lokasyon ng mangyari ang krimen. Ang bakas ay patungo sa gilid ng bakod na direktang katabi ng isang bakanteng lote kung saan natapuan ang marka ng tapa na hinihinalang ginamit para tumalon sa bakod. Iniimbestigahan na ngayon ng pulisya kung ginamit na ba ang lugar na iyon bilang hindi opisyal na daanan dati. Bukod pa rito, ipinakita sa resulta ng pagsusuri sa cellphone ng biktima na walang anumang kaduda-dudang communication ilang oras bago ang incident. Ngunit natagpuan ng mga investigador ang isang missed call mula sa isang hindi kilalang numero bandang alas 12:47 ng madaling araw. Kasalukuyang tinetrack ang numerong iyon upang malaman ang pagkakakilanlan ni mayari nito at ang posibleng kaugnayan nito sa insidente. Sinusuri din ang data na cellular signal sa paligid na lokasyon para imapaang mag-aaktibong device sa mag-critical na oras. May nakuha ring karagdagang impormasyon mula sa isang truck driver na dumaan sa paligid ng lugar. Umamin siya na may nakita siyang isang madilim na kulay na nagulong na sasakyan na nakaparada ng patay ang ilaw hindi kalayuan sa bodega bandang alas 2:00 madaling araw. Sinasabing walang logo ng kumpanya ang sasakyang iyon, ditulad ng mga karaniwang sasakyang pangoperasyon sa lugar. Kasalukuyang nangangalap ang pulisya mga CCTV footage mula sa pangunahing kalsada at gate ng industrial zone para matukoy ang nasabing sasakyan. Samantala, ang paunang resulta ng autopsya ay napapatibay sa hinalang namatay ang biktima dahil sa pisikal na karahasan na nangyari noong madaling araw. Natapuan ang mapasa sa ilang bahagi ng katawan pati ng indikasyon ng presyon sa leg. Hindi pa inilalabas ng mga otoridad ang kumpletong detalye ng autopsya, ngunit tinitiyak na malakas ang elementong kriminal sa kasong ito.
Lalo pang pinapatibay ang impormasyong ito na ang biktima ay hindi lamang naging target ang pagnanakaw kundi nakaranas din ang nakamamatay na karahasan. Sa gitna nga ang proseso nga investigation, puno pa rin ng police line at mahigpit na pagbabantay ang paligid ng pinangyarihan. Hindi pa bumabalik sa normal ang operation ng bodega. Ang mga manggagawa na karaniwang nagsisimula ng kanilang aktibidad tuwing umaga ay napilitang maghintay ng desisyon mula sa management tungkol sa pagpapatuloy ng operation. Ilan sa kanila ay umamin na nakakaramdam pa rin ng trauma dahil sa insidente. Lalo na kilala ang biktima bilang isang palakaibigang tao at madalas makihalubilo sa magkatrabaho sa pang-umagang shift. Pinalawak din ng pulisya ang investigation sa mga dating manggagawa ng bodega na kilalang may access dati sa security system. Ginawa ang hakbang na ito para masigurong walang posibleng pagtagas ng internal na impormasyon kaugnay ng schedule ng mga gwardiya o layout kang imbakan ng magkargamento. Hanggang ngayon, ilang saksi na ang nasuri at patuloy na binubuo ng mga investigado ang piraso ng katotohanan upang makabuo ng kumpletong larawan ng mga pangyayaring naganap sa malagim na gabing iyon. Sa likod ng police line na nakaharang pa rin ang identification team ay muling naksagawa ng karagdagang paghahanap sa ilang sulok ng bodega na hindi pa nasusyuring mabuti dati. Bawat malilit na detalye ngayon ay binibigyang pansin. Mula sa mga naiwang fingerprints hanggang sa mga piraso nga bagay na pinagihinalaang dinala ng salarin. Binigyan diin nga autoridad ng lahat na ebidensya ay susuriin sa forensic upang matiyak na walang makakalita ang clue sa pagsisikap na mahuli ang salarin sa likod ng pananakaw na nawi sa kamatayan. Sa papasok ng ikatlong araw ng investigasyon, nagsimula ng paliting ng pulisya ang kanilang fokus sa peteng ng papasok at paglabas ng salarin mula sa nasabing bodega. Batay sa mga footage ng surveillance camera sa main gate ng industrial zone na matagumpay na nakuha may isang kadudadudang sasakyan na naitalang dumaan ng alas 1:12 ng madaling araw at muling lumabas bandang alas 2:30 ng madaling araw. Ang sasakyang ito ay hindi nakarehistro bilang isang operational vehicle ng anumang kumpanya sa lugar na iyon. Medyo malabo ang nakuhang plaka. Ngunit pinapaganda na ng forensic team ang kalidad ng imahe para matukoy ang mga numero at letra nito. Nalaman din ng mga investigador ang katotohanan na noong gabi ng insidente ay pati ang mailaw sa kanlurang bahagi ng bodega. Nang suriin, natukoy na ang main switch para sa linyang iyon ay sinadyang patayin mula sa loob ng electrical panel. Napapatibay ito sa hinalang may kaalaman ang nga salarin sa layout ng electrical installation ng gusali. Walang nakitang sapilitang pagkasira sa pangunahing pinto, ngunit sa gilid na pinto ay may maliit na marka ng pagkasungkit na pinaghihinalaang unang daanan papasok sa area ng bodega. Inaalam na ngayon ng pulisya kung may problema ba ang pintong iyon dati o may kapabayaan sa peklock nito. May bagong impormasyon ding lumabas mula sa isa sa mga manggagawa na nakapag-usa ng biktima nung hapon bago ang insidente. Nabanggit daw ng biktima na may mga hindi kilalang tao na nito mga nakarang araw ay nakpapabalik-balik sa paligid ng likurang bakod. Bagaman hindi ito itinuring na seryosong banta noong panahong iyon, ang impormasyong iyon ngayon ay naging mahalagang bahagi ng investigasyon. Sinusuri nga awtoridad ang posibilidad na may ginawang pagmamanman ilang araw bago nangyari ang krimen. Samantala, balot ng kalungkutan ng pamilya ng biktima na nakatira hindi kalayuan sa pinangyarihan ng insidente. Ipinahayag ng pamilya na ang biktima ay pumasok sa trabaho gaya ng dati nang walang ipinapakitang senyales ng pag-alala. Umasa silang mahuhuli agad ang salarin at magiging transparent ang legal na proseso. Sa kabilang banda, hiniling ang ilang lokal na lider ng komunidad na higpitan ang seguridad sa industrial zone lalo na sa makritikal na oras mula gabi hanggang madaling araw. Mula sa resulta ng koordinasyon sa Regional Police, ang joint team ay kasalukuyang naksasagawa ng mga pagalugat sa ilang lugar na pinaghihinalang ruta ng pagtakas. Ang bakanteng lote sa likod ng bodega ay siniyasat gamit ang sniffer dog upang makahanap ng posibleng karagdagang ebidensya na naiwan. Ilang piraso ng tela at disposable gloves ang natagpuan hindi kalayuan sa bakod. Ang gamit na ito ay kinuha para sa laboratory testing upang malaman kung may mga fingerprint o DNA traces na maring maturo sa pagkakakilanlan ng salarin. Keterangan tambahan diperoleh dari sopir truck yang melintas di sekitar kawasan tersebut.
May nakuha ring karagdagang impormasyon mula sa isang truck driver na dumaan sa paligid ng lugar. Umamin siya na may nakita siyang isang madilim na kulay na 4 na gulong na sasakyan na nakaparada ng patay ang ilaw hindi kalayuan sa bodega bandang alas 2:00 nging madaling araw. Sinasabing walang logo ngang kumpanya ang sasakyang iyon ditulad ng mga karaniwang sasakyang pang-operasyon sa lugar. Kasalukuyang nangangalap ang pulisya ng mga CCTV footage mula sa pangunahing kalsada at gate ng industrial zone para matukoy ang nasabing sasakyan. Samantalang paunang resulta ng autopsya ay napapatibay sa hinalang namatay ang biktima dahil sa pisikal na karahasan na nangyari noong madaling araw. Natappuan ang mga pasa sa ilang bahagi ng katawan pati na ang mga indikasyon ng presyon sa leg. Hindi pa inilalabas ng mga autoridad ang kumpletong detalye ng autopsya ngunit tinitiyak na malakas ang elementong kriminal sa kasong ito. Lalo pang pinapatibay ng impormasyong ito na ang biktima ay hindi lamang naging target ng pagnanakaw kundi nakaranas din ng nakamamatay na karahasan. Sa gitna ng proseso ng investigation, puno pa rin ang police line at mahigpit na pagbabantay ang paligid ng pinangyarihan. Hindi pa bumabalik sa normal ang operasyon ng bodega, ang mga manggagawa na karaniwang nagsisimula ng kanilang aktibidad tuwing umaga ay napilitang maghintay ng desisyon mula sa management tungkol sa pagpapatuloy ng operasyon. Ilan sa kanila ay umamin na nakakaramdam pa rin ng trauma dahil sa insidente, lalo na't kilala ang biktima bilang isang palakabigang tao at madalas makihalubilo sa mga katrabaho sa pang-umagang shift. Pinalawak din ng pulisya ang investigation sa mga dating manggagawa ng bodega na kilalang may access dati sa security system. Ginawa ang hakbang na ito para masigurong walang posibleng pagtagas kang internal na information kaugnay ngang iskedul ngam ga gwardiya o layout kang imbakang ngang ga kargamento. Hanggang ngayon ilang nga saksi na ang nasuri at patuloy na binubuo ng mga investigador ang mapiraso ng katotohanan upang makabuo ng kumpletong larawan ng mga pangyayaring naganap sa malagim na gabing iyon. Sa likod ng police line na nakaharang pa rin ang identification team ay muling nagsagawa ng karagdagang paghahanap sa ilang sulok ng bodega na hindi pa nasusyuring mabuti dati. Bawat malilit na detalye ngayon ay binibigyang pansin. Mula sa mga naiwang fingerprints hanggang sa mga pirasungang bagay na pinagihinalaang dinalaang salarin. Binigyang din ng autoridad na ang lahat ng ebidensya ay susuriin sa forensic upang matiyak na walang makakaligtaang clue sa pagsisikap na mahuli ang salarin sa likod ng pagnanakaw na nawi sa kamatayan. Naging mahalagang kadahilanan ang pressure ng oras sa paglutas ng kasong ito. Sinusubukan ng autoridad na kumilos ng mabilis bago mas lalong maging mahirap na tuntunin ang ebidensya. Pinasuri din ang mga listahan ng transaksyon sa pagbebenta ng mga second-hand na electronic sa kalapit na lugar dahil ang mga nawawalang gamit ay madaling may benta muli. Hindi inaalis ng pulisya ang posibilidad na ang salarin ay bahagi ng isang sindikato na bihasa na sa paggawa ng ganitong krimen. Sa kabilang nga development na ito, nananatiling maingat ang mga otoridad sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Bawat natuklasan ay masusing binabripika para masigurong tumpa ang data bago ito i-anunsyo. Pumapasok na ang investigasyon sa yugto ng malalimang pagsusuri sa kaugnayan ng mga physical na ebidensya digital na record at mga pahayag ng saksi na may pag-asang masosolusyonan. Agad ang buo ang mga nangyari noong trahedyang iyon. Sa pagpasok ng unang linggo mula ng malantad ang pangyayari, ang investigation ay lumilipat patungo sa mas organisado at sistematikong yugto. Ang joint team mula sa Criminal Investigation, Identification at Cyber Units ngayon ay pinagsasama-sama ang lahat ng piraso ng impormasyon na dating magkakahiwalay. Nasisimulang mapakita ng pare-parehong galaw ang pag-analisa sa mga CCTV footage sa ilang panlabas na bahagi ng industrial zone. Ang 4 na gulong na sasakyan na nakunan sa main gate ay nakita ring dumaan sa intersection ng pangunahing kalsada ilang kilometro mula sa lokasyon, na ang agwat ng oras ay tumutugma sa tinantiang nangyari sa loop ng bodega. Tinatapat NG yon, NG Mega, autoridad ang datos na ito sa Vehicle Registration Database upang palitin ang Mega posibleng pakakakilanlan NG May Ari. Sa kabilang banda na bibigay ng mabagong lead ang mga resulta ng laboratory test sa mga ebidensya. Ang disposable glove na natagpuan malapit sa likurang bakod ay naglalaman ng mahibla ng tela na hindi na mula sa paligid ng bodega.
Pinagihinalaang nagmula ang hiblang iyon sa isang partikular na damit na ngayon ay tinatapat sa listahan ng mga individual na dating nagtrabaho o nagkaroon ng excess sa lugar na iyon. Sinuri din ang piraso ng lubid na ginamit pantali sa biktima at nalamang ito ay isang uri ng industrial rope na karaniwang ginagamit para sa pagbabalot ng mabibigat na kargamento. Tinutuntun ngayon ng pulisya ang lokal na distributo na nababantaan ganong uri ng lubid ng butuhan nitong nakaraang araw. Ang pag-imbestiga sa Electrical Flow at Security Control Panel ay nagpapakita na ang system ay pinatay sa isang partikular na pagkakasunod-sunod at hindi basta-basta. Lalong nagpapalakas ito sa hinala na naunawan ng mga salarin ang internal structure ng bodega. Pinag-aralan din ng mga investigador ang background ng mga dating manggagawa technician pati ng third-party vendors na dati nang nagsagawa ng pag-install o pag-ayos ng security system. Ilang pangalan ang ipinatawag upang hingan ng paglilinaw kahit hanggang ngayon ay wala pang pinapangalan ng opisyal na suspect. Samantala puno pa rin ng pag-ingat ang paligid. Ang makagula na paupapatrolya na pulisya ay pinaiting lalo na sa Kapi. Nagsimula na ang ilang kumpanya sa lugar na mag-install ng mga karagdagang camera na may mas malawak na viewing angle pati na rin ang pagpapatupad ng two-guard system sa isang night shift. Nagpatawag din ng emergency coordination meeting ang pamunuan ng industrial zone upang suriin ang standard operating procedures para sa seguridad na ipinapatupad doon. Sa gitna ng matinding pagsisikap na ito, isa pang mahalagang patuklas ang lumitaw. Mula sa pag-analisa ng communication data sa paligid ng lokasyon sa oras ng insidente, may na-detect na 2 active mobile numbers sa loob ng maikling panahon at makasamang lumipat ng lokasyon papalayo sa bodega patungo sa labas ng lungsod. Kasalukuyang sinusundan ang 2 numerong iyon sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga cellular operators. Umasa ang mga otoridad na ang registration data at signal movement history ay makakapagturo sa mas particular na pagkakakilanlan. Karagdagang impormasyon din ang nakuha mula sa isang security guard sa isa pang bodega na may distansyang 500 metro mula sa pinangyarihan ng krimen. Umamin siya na nakakita ng anino ng 2 tao na naglalakad ng mabilis patungo sa direction ng bakanteng lote sa oras na tinatayang hindi katagalan mula alas 2:30 madaling araw. Bagamat limitado ang nakikita, naging mahalagang bahagi ang testimonya na ito para buuin muli ang timeline ng mga pangyayari. Sinusubukan ngayon ng pulisya na buuin ang posibleng ruta ng pagtakas batay sa kombinasyon ng mga pisikal na ebidensya at pahayag ng mga saksi. Hanggang ngayon ay patuloy ang investigasyon kasabay ng mahigpit na seguridad sa paligid ng lokasyon. Tinitiyak ng mga otoridad na ang bawat development ay sinisuring mabuti bago gumawa ng susunod na hakbang. Ang lahat ng mga nakalap na ebidensya ay tumuturo sa isang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na nagiging mas malinaw. Ngunit ang pagkakakilanlan ng mga salarin ay nasa proseso pa rin ng masusing pag-imbestiga ng investigating team. Papasok sa advanced stage ng investigation, nagsimula ng magsagawa ang pulisya ng lihim na initial reconstruction upang buuin ang mga detalye ng incident phase sa mga nakalap na ebidensya. Mula sa resulta ng time mapping, pinaghihinalaang pumasok ang salarin sa warehouse area hindi katagalan pagkatapos ng hating gabi. Samantala ang minimal na aktibidad ng mga logistics vehicle mula 12:30 hanggang alas 2:00 madaling araw. Pinalakas ang pagsusuring ito ng kakaunting na katalang aktibidad sa main gate noong mga oras na iyon, kaya lalong naging mahalaga sa daloy ng insidente ang presensya ng kadudadudang sasakyan. Ang Digital Forensics team na sumusuri sa DVR storage device ng security camera system ay nakakita ng pagtatangka na manual na burahin ang data bago sirain ang device. Kahit na nawala ang ilang recording, natunton pa rin ang oras ng pabura. Ipinapakita nito na nagkaroon ng sapat na oras ang salarin sa loob ng bodega bago umalis sa lokasyon. Sinisiyasat na ngayon ng mga investigador ang posibilidad na ang krimen ay mas matagal kaysa sa unang inaakala at isinasaalang-alang na baka nandun na ang masalarin sa paligid ng lokasyon bago ang tinantiang oras ng pangyayari. Nagpapakita rin ng development ang pag-imbestiga sa distribution channels ng mga nawawalang gamit, ilang unit ng mga electronic device na may particular na serial number ang natukoy sa mga listahan sa online market ilang araw makalipas ang insidente.
Agad nagsagawa ang mga otoridad ng lihim na investigasyon laban sa account ng nagbebenta kabilang ang pag-track ng IP address at transaction methods na ginamit. Maingat itong ginagawa para hindi malaman ng nga salarin na sila ay minamanmanan at hindi nila tuluyang burahin ang kanilang nga bakas. Sa muling ginagalugat ng mga investigador ang bakanteng lote sa likod ng bodega na may mas malawak na radios. Ang resulta ng pagalugat ay nakatakpo ng mga marka ng gulong ng sasakyan sa medyo malambot na lupa na may kakaibang tread pattern kumpara sa ordinaryong operational vehicle. Dinokumento ang mga marka at inihambing sa database ng mga tread pattern ng gulong ng mga sasakyang nasangkot sa mga nakaraang katulad na kaso. Bahagi ang habang na ito sa isang technical na diskarte para matukoy ang posibleng sasakyang ginamit. Samantala nababalot pa rin ng matinding kalungkutan ang pamilya ng biktima, idinaos na ang libing ng may pagbabantay mula sa mga autoridad at dinaluhan ng ilang katrabaho para mabigay ng huling papupugay. Ipinahaya ng kumpanya na mabibigay sila ng tulong pinansyal sa pamilya at titiyakin na ang karapatan ng biktima ay matutupad alinsunod sa batas paggawa. Sa kabilang banda, kinukuhanan din ng karadagang pahaya ang manggagawa na kabilang sa parehong shift ng biktima kabilang ang tungkol sa mga gawain nito at mga karaniwang security patterns. Umabot din ang investigasyon sa posibleng komunikasyon NH-EMEA sa Laden at Temeatao sa labas bago at pagkatapos NH insidente. Ang pagsusuri sa digital na pag-usap na natakpuan malapit sa lokasyon ay napapakita ng matinding instant messaging activity sa maikling panahon pagkatapos lumabas ang kaduda-dudang sasakyan sa industrial zone. Tinatapat ngayon ng mga otoridad ang datos na ayon sa dalawang numerong naunang natukoy na papalayo sa lokasyon sa parehong oras. Sa gitna ng mga development na ito, binigyang diin ng kapulisan na ang proseso ng paglutas sa kaso ay pumapasok na sa isang krusyal na yugto. Bawat ebidensyang nakalat mula sa physical na bakas digital na records hanggang sa pahayag ng saksi ay unti-anting binubuo sa isang buong kronolohiya. Bagamat hindi pa formal na ina-announce ang pagkakakilanlan ng masalarin, ang direksyon ng investigasyon ay tumutok na umano sa ilang individual na ngayon ay mahigpit na binabantayan ng mga autoridad. Nagsimulang makita ang malaking pag-unlad ng magsagawa ang mga investigado ang komprehensibong pagtutugma sa datos ng kadudadudang sasakyan pattern communication sa cellphone at mga bakas sa online transaction na natukoy. Ilang araw matapos ang insidente. Ipinapakita ngang resulta ng analysis ang tuloy-tuloy na ugnayan ng oras sa pagitan ng paggalaw ng sasakyang nakunan ng camera, ang pagiging active ng dalawang cellphone numbers na natukoy at ang paglabas ng inalok na electronic goods na may kaparehong serial number sa mga nawawala sa bodega. Ang team synchronization na ito ang naging isa sa mga malinaw na ebidensya na pinag-aralang mabuti ng mga otoridad. Matagumpay na natukoy ng PNP Cyber Team na gumamit ng pekang identity ang nagbebenta ng electronics. Ngunit ang bakas ng IP address ay tumuturo sa isang reyon sa labas ng sentro ng lungsod. Mula sa mas malalim na pagsisiyasat na pag-alaman na ang account ay naging active lang sa maikling panahon bago ito tuluyang na-deactivate. Kinajihinalaan ng mga investigador na ang gawain ito ay para pagtapan ang kanilang bakas matapos mangyari ang transaksyon. Kasalukuyang hinanap nga autoridad ang posibleng buyer na nag-interact sa account na iyon upang makakuha ng panibagong impormasyon. Sa kabilang banda, ang pagsusuri sa mga CCTV sa mga alternatibong daan patungo sa bakanteng lote sa likod da Badiga ay napakita na anino and dalawang tao na namamadaling naglalakad patungo sa eksaktong lugar kung saan nakita ang marka ng gulong. Bagamat hindi malinaw na ipinakita ng larawan ang kanilang muka, ang posture ng katawan at tinatayang taas ay nagsisimula ng ipareho sa listahan ng mga individual na kasalukuyang nasa ilalim ng surveillance. Sinuri din ng mga autoridad ang footage mula sa pinakamalapit na gasolinahan upang tingnan kung sakaling ang parehong sasakyan ay nagpagasolina bago o pagkatapos ng insidente. Sa papasok sa advanced stage ng investigation, nagsimula ng magsagawa ang pulisya ng lihim na initial reconstruction upang buuin ang mga detalye ng incident base sa manakalap na ebidensya. Mula sa resulta ng time mapping, pinaghihinalaang pumasok ang salarin sa warehouse area hindi katagalan pagkatapos ng hating gabi.
Sinasamantala ang minimal na aktibidad ng mga logistics vehicle mula 12.30 hanggang alas 2.00 ng madaling araw. Pinalakas ang pagsusuring itong kakaunting na katalang aktibidad sa main gate noong mga oras na iyon kay lalong naging mahalaga sa daloy nginsidenti ang presensyang kadudadudang sasakyan. Ang Digital Forensics Team na sumusuri sa DVR storage device ng security camera system ay nakakita ng pagtatangka na manual na burahin ang data bago sirain ang device. Kahit na nawala ang ilang recording na tuntun pa rin ang oras ng pabura. Ipinapakita nito na nakaroon ng sapat na oras ang masalarin sa loop ng bodega bago umalis sa lokasyon. Sinisiyasat na ngayon ng mga investigador ang posibilidad na ang krimen ay mas matagal kaysa sa unang inaakala at isinasaalang-alang na baka nandun na ang salarin sa paligid ng lokasyon bago ang tinantiang oras ng pangyayari. Nagpapakita rin ng development ang pag-imbestiga sa distribution channels ng mga nawawalang gamit. Ilang unit ng mga electronic device na may particular na serial number ang natukoy sa mga listahan sa online market. Ilang araw makalipas ang insidente, agad nagsagawa ang mga otoridade na galihim na investigasyon laban sa account na nagbebenta, kabilang ang peg-track ng IP address at transaction methods na ginamit. Maingat itong ginagawa para hindi malaman ng salarin na sila ay minamanmanan at para hindi tuluyang mawala ang kanilang bakas. Sa field muling ginagalugat ng mga investigador ang bakanting lote sa likod ng bodega na may mas malawak na radius. Ang resulta ng pagalugat ay nakatagpo mga marka ng gulong ng sasakyan sa medyo malambot na lupa na may kakaibang tread pattern kumpara sa mga ordinaryong operational vehicle. Dinokumento ang mga marka at inihambing sa database ng mga tread pattern ng gulong ng mga sasakyang nasangkot sa mga nakaraang katulad na kaso. Bahagyang habang na ito sa isang technical na diskarte para matukoy ang posibleng sasakyang ginamit. Samantala nababalo pa rin ng matinding kalungkutan ang pamilya ng biktima. Idinaos ng libing ng may pagbabantay mula sa mga autoridad at dinaluhan ng ilang katrabaho para magbigay ng huling papupugay. Ipinahayag ng kumpanya na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa pamilya at titiyakin na ang mga karapatan ng biktima ay matutupad alinsunod sa batas pagawa. Sa kabilang banda kinukuhanan din nga karadagang pahayag ang nga manggagawa na kabilang sa parehong shift ng biktima kabilang ang tungkol sa mga gaway nito at mga karaniwang security patterns. Isa pang tactical na hakbang ang ginawa sa pamamagitan ng pagtawa sa ilang individual na may karanasan sa pagtatrabaho sa sektor ng bodega at security system sa lugar. Nagsagawa ng tuloy-tuloy na interrogation para tagmain ang alibi communication records at posibleng connection sa mga nakuhang ebidensya. Ang ilan sa kanila ay inamin na alam nila ang detalye ng warehouse layout pero itinanggi na kasali sila sa krimen. Ang mga investigador ay napapatuloy sa pausi sa gamit ang forensic na pamamaraan at cross-checking sa bawat pahayag. Sa kalagitnaan ng proseso patuloy na binabantayan ng maigi ng mga residente ang sitwasyon. Napansin ng ilang residente na dumami ang kapulisan sa mas strategic na lugar kabilang ang mas pineting na patrolya sa gabi. Ang pamunuan ng industrial zone ay nagsimula na rin ng bagong polisya tulad ng random vehicle check at mas mahigpit na pagkuha ng ID sa mga bisitang pumapasok lakpas sa oras ng operation. Ayon sa bagong impormasyon, ang isang sasakyan na kamukha na sa CCTV ay natukoy na at ngayon ay binabantayan ng pulis. Ang sasakyang ito ay sinasabing napalipat-lipat ng may-ari ilang araw lang matapos ang krimen. Inaalam ng kapulisan kung ang pagbenta nito ay normal lang o parte ng pagtatago ng ebidensya ng taong konektado sa krimen. Kasama sa ginagawang masusing investigasyon sa sasakyan ay ang paghahanap ng fingerprints at hibla sa loop nito. Habang dahan-dahang nakukumpleto ang mga ebidensya, ang investigasyon ay papalapit na sa pagtukoy ng katotohanan. Tinitiyak ng mga autoridad na ang lahat ng hakbang ay sumusunod sa legal na proseso habang pinapanatiling lihim ang technical na detail para hindi masira ang isinasagawang maingat na plano ng pahuli. Tumaas ang tension sa investigation nang makumpirma ng mga autoridad ang unang pagtutugma sa isang track phone number sa gabing krimen patungo sa isang individual na dati nang natrabaho bilang freelancer sa loob ng warehouse complex. Nalaman na ang individual na ito ay nakaroon ng limitadong access sa loob ng bodega ilang buwan na ang nakakaraan bilang installation technician.
Kahit hindi siya regular na manggagawa, ang kanyang karanasan sa trabaho ang nagbigay sa kanya ng kaalaman tungkol sa lokasyon ng mga electrical panel ang gulo ng mga kamera pati na rin sa mga alternate entrance at exit ng bodega. Ang mga investigador ay nagsagawa ng covert surveillance sa magalaw ng individual sa mga nakalipas na araw. Mula sa surveillance na diskubre na meron siyang madalas na communication sa isa pang kontak, na ang numero ay kasama rin sa listahan ng mga active device malapit sa crime scene sa mga oras ng insidente. Nakita ang dalawang device sa parehong radio signal noong gabi ng insidente at parehong lumayo papalabas ng bayan sa iisang oras. Pinapatibay ng mga datos na ito ang teorya ng kanilang koordinasyon bago at matapos ang krimen. Ang susunod na habang ay ang pagsusuri sa sasakyan na nakuha bago pa man ito. Based sa forensic test sa loob ng sasakyan, nakakita sila ng mga fabric fiber at alikabok na kamuka ng sahig ng warehouse. At saka may nakitang mga gasgas sa compartment ng kotse na posibleng galing sa matigas at kwadradong mga bagay. Kapareho ng hugis ng nawawalang electronics. Naghihintay pa ang mga autoridad sa final lab results para ma-confirm ito ng Meiji. Samantala, tinignan rin ng mga pulis ang financial trail ng binabantayang suspect. Minadetect na maliking cash transaction ilang sandali lang matapos ang insidente. Kahit hindi pasigurado kung ito nga ang kita sa ninakaw na gamit, ang timing ng transaksyon ay napakahalaga sa pabuong kronolohiya. Ang pulis ay nakikipag-ugnayan sa mga bangko para matris ang pinanggalingan ng pera at tingnan kung ito ay konektado sa na-detect na online sale. Sa ground, naghahanda na ang mga autoridad para umaksyon matapos magkaroon ng sapat na inisyal na ebidensya para isulong ang legal na proseso. Gayunpaman, maingat ang PNP sa bawat hakbang para maiwasan ang magkapagkakamali sa proseso. Ipinatawa ulit ang ilan pang saksi para i-match ang itsura sa mga nakita malapit sa eksena ng gabing iyon. Ang mga statement na ito ay nung naisa na ako ang posture mula sa pinahusay na CCTV footage. Ang paligid ng bodega ay mahigpit na binabantayan. Ang ilang operation ay nagpatuloy na rin, unit may kasamang matinding security protocols. Sinabi ng management na gagawa sila ng thorough audit sa kanilang internal security procedures, tulad ng pag-upgrade sa cloud-based cameras para maiwasan ang manual, na pag-delete ng data katulad ng ginawa nung nakaraan. Ngayon na nagtutugma na ang communication data, vehicle movements, financial records at physical forensics, papasok na ang investigasyon sa isang napakasensitibong desisyon. Tinitiyan ng mga autoridad na legal ang lahat ng proseso bago isagawa ang susunod na habang upang tuluyang madakip ang nasa likod ng pananakaw na nawi sa papatay sa gwardiya. Sa wakas, umusad din ang hinihintay na development patungo sa konkretong hakbang ng mga autoridad ng matipon na ang malalakas at konektadong nga ebidensya. Nang madaling araw, tahimik na kumilos ang pinaksanip na puwersa sa dalawang makaibang lokasyon sa labas ng bayan na dati ng binabantayan. Isinagawa ang operasyon ng may mahigpit na seguridad upang hindi kumalat ang impormasyon. Pakalipas ng ilang oras na huli nga autoridad ang dalawang lalaking pinaghihinalaang may direktang connection sa insidente sa bodega. Sa paunang investigasyon, napag-alaman na magkakilala ang dalawa at may mga record sila ng contractual work sa warehouse sector. Ang isa sa kanila ay naging parte pa ng electrical installation project sa parehong industrial zone, habang ang isa naman ay nakatala bilang isang freelance cargo handler ilang taon na ang nakakaraan. Ang kanilang pagiging pamilya sa environment ng trabaho ng biktima ay tinitignan ng malalim ng mga investigador, lalo na kung alam nila ang detalye tungkol sa schedule ng pagbabantay at kahinaan ng security system. Sa ginawang raid sa isa sa mga lokasyon, nakakita ang mga pulis na mga item na posibleng nanggaling sa nakaw. Ang ilang electronic devices na tumutugma sa serial number sa report ay kinumpiska bilang ebidensya. Bukod dito, nahanap din nila ang damit at sapatos na ang marka ay kamukha ng mga dokumento sa crime scene. Ang lahat ng item na ito ay dinala para sa mas malalim na identification at forensic cross-checking. Kinuha rin ng mga investigador ang cellphones ng mga suspect. Sa preliminary check sa mga text message at call log nila, nakakita ang mga pulis ng mga pinausapang pakikita malapit sa industrial zone nung gabi ng insidente. Tinitignan ngayon ng mga pulis ang buong text history kung gaano nakatagal nila pinlano ito ay kung may iba pa bang kasabwat. Samantala, may bahagyang paamin silang dalawa mula sa initial interrogation na nasa paligid nga sila nung gabi nga krimen. Gayon pa man, wala pang official statement ang mga pulis tungkol dito dahil patuloy pa rin ang investigasyon.
Siniguro naman ng pulisya na isa sa publiko ang lahat ng information pagkatapos ng investigation process at kapag ready na isampa ang kaso. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa pag-aresto sa komunidad. Sinalubong ito nga manggagawa ng industrial zone na umasang ganap at malulutas na ang kasong ito. Subalit napaalala ang kapulisan na tuloy ang legal na proseso at bawat isa ay may karapatan sa isang patas na paglilitis ayon sa batas. Sa kalahinan, inahematayin ding seguridad na ito sinusuri pa ni Heme Amba investigador ang posibilidad ni Heme Amba kasabwat. Tinitingnan din ang Najing Daloy ng distribution network ng mga items para masigurong walang fence o tumulong na magbenta ng mga ninakaw. Sa pagpasok ng kaso sa next phase, gumagalaw ang investigasyon sa isang mas matinding proseso ng verification kung saan ang lahat ng chronology, detail at material evidence ay titestingin ng buo para sa susunod na legal process. Matapos madakip ang dalawang suspek, pumasok na ang kaso sa mas malalim na investigation para makita kung ano ang mismong papel nila sa krimen. Ang pag-interrogate sa kanila ay ginawa ng hiwalay para ma-check kung pareho ang kanilang mga istorya. Sa maunang detalye na paalaman ng kapulisan na pinausapan ang plano ilang araw pa bago ang krimen at isinaalang-alang ang schedule ng biktima pati na rin ang oras kung kailan walang tao sa industrial zone. Nakuha ang impormasyong ito nang ikumpara ng mga investigador ang mga digital conversation at phone location data bago ang gabi ng krimen. Ang isang suspect ay sinasabing inatasang bantayan ang paligid at siguruhing malinis ang entrance. Samantala ang isa ay inatasang putulin ang kuryente nga CCTV camera. Pinaaralan pa nga pulis kung binala ba talagang saktan ang bitima o nakataon lang ito nung nasa loop na. Ang susunod na autopsy result ay gagamitin para ma-confirm ang severity ng violence. Nang ipagkumpara ang statement nilang dalawa, may nakitang pagkakaiba kung anong oras sila umalis sa lokasyon. Ang difference na ito ay inihahaming ngayon sa mga traffic recordings at cell signal data. Time test rin ng pulisya ang match ng footprint at fingerprint ng mga suspect. Inabangan na ang resulta ng forensic lab at magiging main part ito ng kaso. Bukod dito, tinitingnan rin ng kapulisan kung may iba pa bang sangkot gaya ng fence o naging source of info. Sa financial side, nakita na duman muna sa isa pang tao ang mga naipong pera bago ito i-withdraw ng cash. Kakausapin na ang investigator ang taong ginamit ang identity kung alam ba niya ang tungkol sa perang ito o sadyang ginamit lang. Ang pag-investigate na ito ay para siguring sarado na lahat ng avenues ng pagbenta. Sa mismong lugar nagkaroon ng reconstruction ng krimen para i-check kung tugma ba sa factual conditions ang mga sinabi ng suspect. Bawat kilos na ginawa simula sa paglakad pati ng timing ay tiningnan. Sinula din ng investigator kung nasaan na yung biktima nung nakita siya. Ginawa ito na sarado sa public para hindi magulo ang integrity ng investigation. Samantala ang initial interrogation result ay nag-point sa fact na may part silang inamin na nasa paligid na sila nung night of the incident. Gayunpaman, wala pang binibigay na official statement ang mga autoridad tungkol dito dahil patuloy pa rin ang proseso investigasyon. Siniguro naman ng pulisya na isa sa publiko ang lahat ng impormasyon pagkatapos ng investigation process at kapag ready na isampa ang kaso. Kumalat agad ang balita ng pagkakahuli ng suspect sa community. Natuwa rin ang mga trabahado NN Industrial Zone na umasang ganap at malulutas na ang kasong ito. Subalit pinaalalahanan ng kapulisan na patuloy ang legal na proseso at ang bawat individual ay may karapatan sa isang patas na investigasyon ayon sa batas. Sa gitna ng pagbabantay patuloy ang investigasyon kung mayroon pang ibang mga kasabwat. Ang pagsusuri sa pamahagi ng gamit na naipos online ay ginagawa pa rin upang masiguro na wala ng iba pang nasangkot. Kasama ang papapatuloy ng papapatupat ng batas na nasa huling yugto na ngayon, pupunta ang investigasyon sa proseso ng papapatunay na mas malalim pa. Kung saan ang lahat ng chronological na detalye at material na ebidensya ay susuring mabuti para sa susunod na legal na proseso. Matapos madakip ang dalawang suspect, pumasok na ang kaso sa mas malalim na investigasyon para makita kung ano ang mismong papel nila sa krimen. Ginawa ang interogasyon ng magkahiwalay para masiguro ang consistency ng mga ibinigay na statement. Sa mga unang detalye na paalaman ng kapulisan na pinausapan ang plano ilang araw pabago ang krimen at isinaalang-alang ang schedule ng biktima pati na rin ang oras kung kailan walang tao sa industrial zone.
Nakuha ang pormasyong ito matapos tugme ng investigador ang digital konversasyon sa data ng lokasyon bago ang gabi ang krimen. Patuloy na sinusubaybayan ang publiko at mga manggagawa sa industrial zone ang pag-usat ng kasong ito ng may matinding atensyon. Naniniwala ang ilang panik na ang mabilisang pa-resolve sa kaso ay isang mahalagang hakbang upang manumbali ang pakiramdam ng kalitasan sa lugar ng trabaho. Tiniyak ng autoridad na ang lahat ng proseso ay tumatakbo ng naayon sa batas kasama na ang karapatan ng suspek habang ini-interrogate. Gamit ang mayos na ebidensya, ang investigasyon ay patungo na sa pagkumpleto sa file. Simula ng pagplano hanggang sa pagsasagawa at distribution ng nakuhang gamit isasama na lahat in a chronological manner na sumusuporta sa bawat isa. Pinadiin ng autoridad na lahat ng katotohanan ay ipipresenta ng buo as the case moves forward, pumasok na sa formal na proseso ng kaso. Pumasok na rin sa final phase ang investigation at nagsimulang magawa ng draft ng kaso based sa mga ebidensyang nai-record at na-validate. Ipinapakita na ang initial examination files na ang plano ay unti-unting ginawa simula sa pagmamasid sa kilos ng biktima hanggang sa paghanap sa kahinaan ng security system ng bodega. Binanggit ng mga investigador na may natapuang komunikasyon na napapakita ng partikular na paghahati ng mga gawain kabilang ang pagtatakda ng oras ng pagpasok at pagpili ng pinakalitas na ruta ng paglabas. Nakuha rin itong detalye mula sa digital forensics dun sa deleted conversation ng mga sinurrender na telepono. Sa pinakabagong development na pansin ng kapulisan na sinubukan ng suspect na burahin ang history tracking sa phone niya. Gayon pa man sa pamamagitan ng data recovery technique, nakuha muli ang mga coordinates at nagmatch sa lokasyon at oras ng krimen. Ang tuklas na ito ay lalong nagpatibay sa konayan ng digital na ebidensya at sa mga naitalang katotohanan. Ipinakita ring ang paunang resulta ng DNA at fingerprint testing sa ilang bahagi ng bodega na tugma ito sa sample ng isa sa mga suspect. Kahit na naghihintay pa ang pinal na kumpirmasyon mula sa laboratory, kinumpirma ng investigador na ang antas ng pagkakatugma ay sapat na para patibayin ang kaso. Bukod pa rito, ang bakas ng sapatos na nakuha mula sa loob palabas ng bodega ay tumutugma rin sa sapatos na nakumpiska mula sa suspect. Ipinakita sa isinagawang reconstruction sa mismong lugar kung paano umano pumasok ang salarin sa gilid na pinto, pinatay ang linya ng kuryente sa partikular na panel at saka naktungo sa imbakan ng mamahaling gamit. Sa isinagawang reenactment na ito, ipinakita rin ang posisyon ng biktima na pinaniniwala ang naktangkang lumaban bago siya tuluyang pinabaksa at ginapos. Siniguro nga ang kapulisan na ang lahat ng bahaging reconstruction ay based lamang sa mga katotohanang nakalap at pinagtakpo sa pisikal na ebidensya sa pinangyarihan ng krimen. Bukod pa rito, ang investigasyon ay tumitingin din sa pangunahing motibo sa likod ng aksyon. Ang paunang hinala ay tumuturo sa pang-ekonomiyang dahilan, lalo pa at mabilis na maibabenta ang mga ninakaw na gamit. Gayon pa man, hindi isinasara ng mga otoridad ang posibilidad na may iba pang motibo na kailangan panghukayin. Patuloy na sinusuri ang naging komunikasyon ilang araw bago ang insidente para siguraduhin walang ibang tao na nakplano o nakpadali ng aksyon. Habang umusad ang legal na proseso, nagsimula na ring makipaugnayan ng maaga ang pampublikong Tagalog para masiguro na kumpleto ang mapapeles bago ito ilipat sa susunod na yugto. Tiniyak ng kapulisan na lahat ng dokumento resulta ng laboratorio at pahayag ng mga saksi ay mayos na isasayos para walang maywang buta sa proseso ng pagpapatunay. Sa lugar Anaheim, Amaha Bodega, nagbalik na sa normal ang operation kasabay na mas pinahigpit na seguridad. Kahit na nararamdaman pa rin ang takot at pag-ingat sa hanay ng manggagawa. Dahil sa mga ebidensyang makakarugtong at sumusuporta sa isa-isa ang proseso ng investigation ay papalapit na sa finalization. Binidyang diin ng mga autoridad ng bawat pagunlad ay formal na ipapahayag matapos makumpleto ang lahat ng legal na proseso kasabay ng pagsusulong ng kaso laban sa mga individual na sangkot sa pagnanakaw na nawi sa pagkawala ng buhay ng gwardiya ng bodega. Ang yugto ngang papapasa ang kaso sa prosecutor Tagausig ay naging hudyat na pumapasok na ang proseso sa mapapasyang bahagi ng pangangasiwa. Ayon sa mga investigador, na ipadala na ang unang bahagi ng mga papeles para masusing suriing ng prosecutor. Sa dokumentong ito, detalyadong nakasulat ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari mula sa pagpaplano, pagsasagawa ng krimen hanggang sa pagpapamahagi ng mga ninakaw na gamit.
Kalakip nito ang bawat ebidensya kabilang ang resulta ng forensic test digital analysis pinalinaw na kopya and CCTV at ang sinumpaang salaysay ng masaksi. Sa kabilang banda formal na nakaditin ang dalawang suspek para sa tuloy-tuloy na investigasyon. May mga karagdagang pag-usisa pang ginagawa para abangan ang posibleng pagkakaroon ng mga bagong katotohanan bago ang tuluyang paglipat sa second phase ng kaso. Pinag-aaralan pa rin nega investigadora ang posibilidad de nega pakakasangkot nega ibabatay sa daloy nega pera at records nega komunikasyon. Kahit na may dalawa ng naaresto, hindi pa isinasara ng mga autoridad ang pagkakataon na may iba pang kasabwat na kumilos bilang tulay o nagbigay ng unang impormasyon. Sa isang limitadong press conference inilantad ng kapulisan ang ilang mga ebidensyang kanilang nakuha, kabilang ang mga nabawing electronic devices, mga damit na pinaniniwala ang ginamit noong gabing ang krimen at ang mga kagamitang pinaghihinala ang ginamit sa pagputol ng linya ng kuryente sa panel ng bodega. Nilinaw ng pulisya na ang bawat ebidensya ay dumaan sa wastong proseso ng pagtukoy at formal na pagtatala para makasigurong tanggap ito sa harap ng batas. Ang paghahaya na ito ay bahagi na rin ng pagiging transparent sa publiko patungkol sa mga pag-unlad ng kaso na nadulot ng malawakang pangamba. Sinusubaybayan naman ng mabuti neke pamilya, neke biktima ang bawat takbo neke sitwasyon. Umasa silang ikot ng patas at pantay ang batas. Nabigay din ng psychological assistance para sa pamilya dahil ang emosyonal na epekto ng insidente ay sadyang napakalalim. Ang kumpanya kung saan nagtrabaho ang biktima ay nangako ring patuloy na susuportahan ang pamilya at mas papatibayin pa ang kanilang internal security system para hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Samantala ang industrial zone kung saan nangyari ang insidente ay napapatupad na ngayon ng bagong pamantayan sa seguridad. Ang pagdaragdag ng mga CCTV camera na may backup storage system, pagpaparami ng bilang ng mga night shift guards, at ang obligasyon na maulat ng regular kada 1 oras ay bahagi ng magabagong patakarang ipinapatupad. Kasama rin ang isang komprehensibong pagsusuri sa exit at entry system para sa mga sasakyan na napapatupad ng paggamit ng electronic identification cards para sa lahat ng manggagawa at bisita. Bagamat ang legal na proseso ay nasa susunod na yugto na patuloy pa rin ang pagmomonito ng pulisya sa ruta ng pamahagi ng gagamit na naipos sa online market. Ang layunin ay para siguruhing wala ng tira-tirang nakaw na gamit ang naibebenta pa sa labas. Patuloy din ang koordinasyon sa cyber unit para ay monitor ang anumang kaduda-dudang aktibidad na may kaugnayan sa kasong iyon. Dahil tapos na sa iba't ibang technical at administratibong yugto ang investigasyon, inihahanda na ang kaso para sa prosecution sa korte. Tiniyak ng mga autoridad na naisakatuparan ang lahat ng pamamaraan batay sa batas kasabay ng pagsigurado na lahat ng ebidensya at pahaya ay buo na para sa paparating ng mga pagdini sa korte. Sa pagpasok sa yakta na pahanda para sa paklilites, mas nakaking matindi ang koordinasyon sa pagitan ng mga investigador at ang pampublikong tauhauser. Ang dosye ng kaso na unang idineklarang kumpleto ay nasa yugto na ngayon ng formal na paglilipat ng mga suspek at ebidensya. Isa itong mahalagang hakbang dahil buong inililipat sa prosecutorial authority ang resulta ng investigasyon. Sa dokumento ng sakdal na binubuo, idinetali ng tagausik ang mapapel na ginampanan ng bawat suspek kabilang ang kronolohiya mula sa pagpaplano, pagsasagawa ng plano at ang pagtatangkang itago ang ebidensya matapos ang krimen. Pinag-aralan din ng tagausik ang resulta ng autopsya na isa sa pinakamahalagang ebidensya sa kasong ito. Nilalaman ng medical report ang detalye ng oras ng pagkamatay, kles ng karahasang naranasan ng biktima at kung paano nakuha ang nakamamatay na sugat. Ang dokumentong ito ay magiging malaking bahagi sa pagpapatunay sa mga elementong kriminal na ibinibintang sa kanila. Dagdag pa rito, isinama rin ang mga resulta ng digital forensic test na nag-ugnay sa mga komunikasyon ng mga akusado noong gabi ng insidente bilang karagdagang ebidensya. Sa kabilang banda, nagsisimula na ring bumo NH Stratea en Grupo NH MA Abogado NH MA Akusado. Naharap sila ng ilang paunang pagtutol o objection patungkol sa kung paano binigyan ng pakahulugan ang ilang digital na ebidensya at hiniling na ang proseso ang paglalahat ng ebidensya ay gawing bukas at transparent sa loob ng korte.
Siniguro naman ng malagay ng batas na lahat ng proseso ay nasunod-ayon sa batas kabilang prespeto sa karapatan ng mga akusado sa panahon ng investigation at pati na rin sa yugto ng PEC turnover. Sa loob ng industrial zone na iwan pa rin ng takot at epekto sa kaisipan ang insidenteng ito. Ang empleyado na dati-rati ay natatrabaho ng walang takot ay ngayon ay mas alisto na sa kanilang paligid. Nagsagawa ang mga kumpanya sa lugar ng mga internal security briefings at pati na rin ng emergency response training para sa mga empleyado. Natayo rin ang pamunuan ng lugar ng regular na pag-usap kasama ang pulisya para masiguradong may mabilis na aksyon kapwa may mga banta sa seguridad. Samantala patuloy ang pagmamating ng mga otoridad sa anumang posibleng bagong updates o development. Kahit nailipat na sa korte ang dalawang akusado, bukas pa rin ang investigador na paaralan ang kaso sakaling may mahanap ng mga bagong ebidensya na nakuturo sa ibang tao. Regular PA ring binabantayan ang bentahan ng mga second-hand electronic items sa mga online market. Malaki pa rin ang atensyon ng publiko sa kasong ito. Inasahan na ang bawat pag-usad sa kaso ay patuloy na tututukan ng publiko. Sapagat ang kasong ito ay hindi lamang patungkol sa simpleng pagnanakaw kundi dahil na rin sa nawalan ng buhay ang isang trabahador habang siya'y naghahanap buhay at nagsisilbi sa tungkulin. Ipinangako na ng autoridad na babantayan ang legal na proseso hanggang dulo upang masiguradong lahat ng katotohanan ay lilitaw ng patas sa lupkang korte. Na makumpleto na ang lahat ng mga papalhanda na ang kasong ito para sa hudikatura na magdedesisyon sa parusang igagawa sa mga akusado, ang lahat ng ebidensya slaysay ng mga saksi at forensic analysis ay isasayos at ipipresenta sa mga susunod na pagdinig hudyat ng bagong yugto sa kaso na pagnanakaw na ikinamatay ng isang tao. Samantala ang industrial zone kung saan nangyari ang insidente ay napapatupad na ngayon ng magabagong pamantayan sa seguridad. Ang pagdaragda ng mga CCTV camera na may backup storage system pagpaparami ng bilang ng mga night shift guards at ang obligasyon na magula ng regular kada 1 oras ay bahagi ng mga bagong patakarang ipinapatupad. Kasama rin ang isang komprehensibong pagsusuri sa exit at entry system para sa mga sasakyan na nagpapatupad ng paggamit ng electronic identification cards para sa lahat ng manggagawa at bisita. Bagamat ang legal na proseso ay nasa susunod na yugto na patuloy pa rin ang pagmamonitor ng pulisya sa ruta ng pamamahagi ng magamit na naipos sa online market. Ang layunin ay para siguruhing wala ng tira-tirang nakaw na gamit ang naibabenta pa sa labas. Patuloy din ang koordinasyon sa cyber unit para ay monitor ang anumang kaduda-dudang aktibidad na may kaugnayan sa kasong iyon. Dahil tapos na sa iba't ibang technical at administratibong yugto ang investigation, inihahanda na ang kaso para sa prosecution sa korte. Tiniyak na mga autoridad na naisakatuparan ang lahat ng pamamaraan batay sa batas kasabay ng pagsigurado na lahat ng ebidensya at pahaya ay buo na para sa paprating na mga pagdinig sa korte. Sa pagpasok sa yakto na pakahanda para sa paklilites, mas nakaking matindi ang koordinasyon sa pakitan ng mga investigador at ang pampublikong takausak. Ang dosye ng kaso na unang idineklarang kumpleto ay nasa yugto na ngayon ng formal na paglilipat ng suspect at ebidensya. Isa itong mahalagang hakbang dahil buwang inililipat sa prosecutorial authority ang resulta ng investigasyon. Sa dokumento nga sada na binubuo, idinitalya ng tagawse ang mga papel na ginampanan ng bawat suspek kabilang ang kronolohiya mula sa pagpaplano, pagsasagawa ng plano at ang pagtatangkang itago ang ebidensya matapos ang krimen. Ang unang pagdinig ay tuluyang idinaw sa silid ng hukuman na dinaluhan ng maraming tao at mga miyembro ng media. Ang pangunahing agenda ay ang pagbasa ng sakdal mula sa pampublikong tagawse kung saan malinaw na ipinaliwanag ang madetalye na kaso. Sa sagdal isinalise ng tagawsik ang planong pinaniniwala ang ginawa ilang araw bago ang insidente. Kasama na dito ang mapartikular na papel ngang bawat akusado at ang kronolohiya nga bingang insidente. Kabilang sa pagpapaliwanag na ito ang oras ng pagpasok sa lokasyon, ang hinihinalang pagputol ng kuryente, ang pagkuha ng mamahaling kagamitan at ang paggamit ng dahas na nawi sa pagkawalan ng buhay ng biktima. Ang sitwasyon sa loob ng korte ay naging mayos ngunit nakatuon ang lahat sa kaso. Ang dalawang akusado ay nakaupo ng makatabi habang kasama ang kanilang abogado. Nang basahin naga tagawsig ang mga detalye, makikita na buong atensyong nakikinig ang pamilya naga biktima.
Idinada pa ang tagozi na en elemento ang paplano ay napakahalaga nga aspeto ang kaso dahil sa pagkakaroon ng record ng komunikasyon at pagmamapa ang lugar bago nila simulan ang krimen. Ang bawat detalye na oras simula hating gabi hanggang madaling araw ay maingat na ibinigay para makita ang kabuang picture ng pangyayari. Matapos basahin ang saktal binigyan ng hukom ang defense team ng pagkakataon para magbigay ng kanilang inisyal na komento. Sinabi ng depensa na mahain sila na motion objection sa susunod na pagdini dahil sa paniniwalang kailangan munang paaralang mabuti ang ilang bahagi ng paratang lalo na sa kung paano biniyan ng kahulugan ang digital na ebidensya at ang individual na papel ng bawat akusado. Pagkatapos ay isinara ni hukom ang unang pagdinig at nagtakda nege susunod na petsa para basahin ang nasabing objection. Sa labas nege korte nakatutok pa rin ang publiko sa pag-usat ni kaso. Naka-standby naman ang security para masiguro mananatiling payapa ang sitwasyon. Dumalo din ang ilang manggagawa mula sa industrial zone para suportahan ang pamilya ng biktima. Umasa sila na makatulong ang paglilitis para malaman ang buong katotohanan ng walang kinikilingan. Sa susunod na court session, nakpasa ang defense team ning objection kinuwestiyon nila kung paano kinuha ang ebidensya at gaano katoto ang ilang naging resulta ni digital analysis. Pero idiniin ka Gauzik na ang lahat ng hakbang ay nasunod ayon sa batas mula sa seguridad at pagtatala ng mga ebidensya simula unang araw ng investigasyon. Naktalo ang dalawang panik patungkol sa mga legal na paraan kung papaano ito isa sa ilalim sa susunod na pagsusuri ng mga saksi. Sa huli nagpasya ang Majelis Hakim nga hukom na ipapatuloy ang kaso tungo sa yugto ng paglalahat ng ebidensya at pagsusuri sa mga saksi. Ang iskedul ng pagdinig ay itinuloy-tuloy na dahil ito na ang magpapatunay kung ano ba talaga ang nangyari. Sa gayon ang kasong na mula sa isang kalagim-lagim na pagkatuklas sa isang bodega ay pumasok na ng tuluyan sa proseso ng hudikatura kung saan ilalahat ang buong katotohanan upang matukoy ang pananagutan sa batas ng akusado. Sa pagpasok ng yugto ng paglilitis muling napuno ng publiko ang silid hukuman habang ipopresenta ng tagausig ang pangunahing saksi na unang na-interrogate ng yugto ng investigation. Ang unang saksing iniharap ay ang katrabahong biktima na nakatakpo sa bangkay noong umaga matapos ang krimen. Sa ilalim sumpa isinalaysay niya ng detalyado kung paano hindi nabuksan ang pintong bodega sa takdang oras ang hindi nasagot na tawa sa biktima hanggang sa nadesisyonan nilang buksan ang gilid na pinto at natapuan ang biktima na nakatali. Pinaktibay ang kanyang pahaya ang inisyal na sitwasyon na naging dahilan ng pakakabunya ng kaso. Ang sumunod na saksi ay mula sa Sokotim na nag-imbestiga sa pinangyarihan ng krimen. Inilarawan niya ang naanap na bakas ni sapatos ang sedyang peg-off sa electrical panel pati na rin ang posisyon nege mega gamit na nawala sa mega estante. Sa harap ng hukom ipinaliwanag niya kung paano sila kumalap at nagtago ng mga ebidensya kasama na ang pagkuha ng fingerprints at mga fiber. Ang matechnical na paliwanag na iyon ang naging mahalagang basehan para ikonekta ang lugar ng krimen sa mga ebidensyang natapuan sa iba pang location. Ipinatawag rin ng tagausig ang isang digital forensics expert para ipaliwanag kung paano na-recover ang data ng communication ng mga akusado. Sa naging paliwanag niya sinabi niyang kahit pinura ang kasaysayan nege lokasyon at text madatrack at mare-recover pa rin ito. Ipinakita rin niya na ang oras ng communication at pag-off ng device ay naktugma doon sa mismong lugar ng pinangyarihan. Nagtanong ng malalim ang defense attorney tungkol sa validasyon na gametots na ginamit na ekspertong ito. Gayunpaman binigyang diin ng eksperto na ginawa nilang mayos ang digital investigations na pasok sa mga itinakdang patakaran. Bukod dito naharap din ang tagausigang saksi mula sa kumpanya na napaliwanag sa halaga at uri nga gamit na inireport na nawawala. Binanggit ng nasabing saksi ang serial numbers ng device na kalaunan ay tumukma sa mga gamit na nakumpiska mula sa ibang lokasyon. Ang pahaya na ito ay lalong napatibe sa hinalang ang mga nahanap na gamit ay bahagi ng mga ninakaw. Isa-isang isinulat ng hukom ang lahat ng serial numbers ng court session. Sa ibang session, ipinaliwanag ng doktor o alimedis na nagsagawa ng autopsya ang saningang pagkamatay ng biktima.
Ipinaliwanag niya ang maga pa sa indikasyon nega sakal at ang tinatayang oras nega kamatian na tumugma sa inakalang oras nega krimen. Ginamit ng eksperto ang tama at siyentipikong nga salita upang magbigay ng obektibong pagtingin sa kalagayan ng biktima ng hindi lumalayo sa mga katotohanan. Lahat ng testimonya sa laysena iyon ay sumuporta sa mga detaling isinampu ng tagawzik. Ngunit patuloy ang maabogado ng depensa na kwestiyonin ang bawat salaysay upang subukang mahanap ng anumang hindi pagkakapare-pareho o pagkakamali sa proseso. Maikpat ang pakbabantay at binigyang pansin ng husto ang eksaktong oras ng paklilitis na maingkat na inangkatan ng makahukom. Sa pag-usat ng paglalahat ng ebidensya bawat piraso ng katotohanan ay malinaw na inilalantad sa loob ng silid hukuman. Ang pisikal na ebidensya, digital data ay mga pahaya na mga saksi ay bumo na ang isang kabuuang larawan patungkol sa mga kaganapan noong malagim na gabing iyon. Habang napapatuloy ang proseso ngayong paglilitis ayon sa itinakdang iskedyul na pasya ang hukom na ipapatuloy ang kaso tungo sa yugto ngayong paglalahad ng ebidensya at pagsusuri sa nga saksi. Ang iskedyul ng pagdinig ay itinuloy-tuloy na dahil ito nang magpapatunay kung ano ba talaga ang nangyari. Sa gayon, ang kaso nakmula sa isang kalagim-lagim na pagkatuklas sa isang bodega ay pumasok na ng tuluyan sa proseso ng hudikatura kung saan ilalahad ang buong katotohanan upang matukoy ang pananagutan sa batas ng akusado. Sa pagpasok ng yugto ng paglilitis, muling napuno ng publiko ang silid hukuman habang ipopresenta ng tagawsig ang nga pangunahing saksi na unang na-interrogate ng yugto ng investigation. Ang unang saksing iniharap ay ang katrabaho ng biktima na nakatakpo sa bangkay noong umaga matapos ang krimen. Sa ilalim ngang sumpa, isinalaysay niya ng detalyado kung paanong hindi nabuksan ang pinto ngang bodega sa takdang oras ang nga hindi nasagot na tawa sa biktima hanggang sa nadesisyonan nilang buksan ang gilid na pinto at natakpuan ang biktima na nakatali. Pinagtibayang kanyang pahaya ang inisyal na sitwasyon na naging dahilan ng pagkakabunya ang kaso. Ang sumunod na saksi ay mula sa Soko team na nag-imbestiga sa pinangyarihan ng krimen. Inilarawan niya ang nahanap na bakas, nege sapatos ang sadyang peg-off sa electrical panel pati na rin ang posisyon nege mega gamit na nawala sa mega estante. Sa harap ng hukom ipinaliwanag niya kung paano sila kumalap at nagtago ng mga ebidensya kasama ng pakuan ng fingerprints at mga fiber. Ang mga technical na paliwanag na iyon ang naging mahalagang basehan para ikonekta ang lugar ng krimen sa mga ebidensang natapuan sa iba pang lokasyon. Ipinatawa rin ng tagawsig ang isang digital forensics expert para ipaliwanag kung paano na-recover ang data ng communication ng mga akusado. Sa naging paliwanag niya, sinabi niyang kahit pinura ang kasaysayan, nege, lokasyon at text mother track at ma-recover pa rin ito. Ipinakita rin niya na ang oras ng communication at paggalaw ng device ay naktugma doon sa mismong lugar ng pinangyarihan. Nagtanong ng malalim ang defense attorney tungkol sa validasyon nege methods na ginamit nege ekspertong ito. Gayunpaman binidyang din eksperto na ginawa nilang mayos ang digital investigations na pasok sa may tinadang patakaran. Sa sumunod na agenda ng paglilitis, sinimulan na ang hukom na direktang kunin ang pahaya ng mga akusado. Binigyan sila ng pagkakataon na ibigay ang kanilang sariling version ng mga nangyari ayon sa kanilang pananaw. Inamin niyang isang akusado na naroon siya sa paligid ng industrial zone noong gabi ng insidente ngunit mariin niyang itinanggi na sangkot siya sa karasang ginawa sa biktima. Sinabi niyang ang naging papel lamang niya ay ang tumulong sa pagkuha ng gamit ng hindi alam ang naging matinding kahihinatnan sa loob ng bodega. Mabilis itong kinontra ng tagawsig gamit ang ebidensya ng communication pati na rin ang pagtutukma ng magabakas mula sa forensic na una ng ipinaliwanag. Nabigay naman ang isa pang akusado ng makakaibang pahaya sa ilang bahagi ng kronolohiya lalo na patungkol sa oras ng pagpasok at paglabas sa lokasyon. Ang pagkakaibang ito ay kapansin-pansing tininan ng hukom na agad humingi ng mas malinaw na pag-uulit tungkol sa eksaktong oras at pwesto ng bawat akusado. Muling ipinakita ng tagawsig ang mabahagi ng CCTV footage pati na ang mapa ng paggalaw ng signal mula sa cellphone upang subukan ang consistency ng kanilang pahayag.
Sa loob ng silid hukuman najing tensyonado ang atmosfera ng i-project ang nga visual na ebidensya at ikumpara ito ng direktor sa mga pahaya ng mga akusado. Sa sumunod na bagi ng patawa ang korte ng isa pang saksi na nakakita ng kahina-hinalang sasakyan sa lugar ng pinangyarihan. Sa kanyang pahaya, inilarawan niya ang sasakyan gayon din ang tinatayang daming tao na lula nito. Ang pahaya na ito ay tugma sa pagsusuri ng mga eksperto sa digital video na nauna ng tinalakay. Samantala patuloy naman na sinusubukang ihanap ng butas ng defense attorney kung posibleng may maliit na pagkakamali lang sa pakilala dahil sa counting liwanag nung gabing iyon. Matapos makumpleto ang pagtatanong sa mga saksi at akusado, pumasok na ang kaso sa phase kung saan babasahin ng public prosecutor ang hatol. Sa kanyang motion, sinabi ng tagausig na napatunayan nilang natugunan na ang elemento ng pagnanakaw na may kasamang pakpate base sa mga napatunayan at solidong ebidensya. Humingi ang tagausig ni hato na sapat sa batas any kriminalidad na ching. Sumunod naman na inihaya ng defense attorney ang kanilang nota ng depensa na idinidiin ang naging papel lamang ng bawat akusado at humiling ng mas magaan na parusa. Naanunsyo ngayong pansamantalang pagtigil o recess ang hukom upang makapagdelibra bago basahin ang hatol sa susunod na schedule. Muling nagabang ang publiko para sa pinal na desisyon mula sa mahabang legal na prosesong ito na nagsimula noong madiskubre ang krimen. Sa pagkumpleto nga lahat ng paglalahat ng ebidensya, ang kasong ito ay nakarating na sa puntong paghusga na magsisilbing katapusan ng napakahabang investigation at paglilitis. Ang kaso ng pagnanakaw na ikinamatay ng isang gwardiya ng bodega sa lalawigan ng Laguna ay sa wakas ay umabot na sa huling yugto ng paglilitis matapos dumaan sa isang mahaba at masusing proseso ng investigasyon. Iba-ibang ebidensya sa forensic digital recordings hanggang sa testimonya ng saksi ang inilata lahat para buuin ang kronolohiya at ang naging pepel ng bawat akusado. Publiko ngayon ay naabang sa hato ng hukom na magtatakda ng legal na pananagutan sa kasong ito. Patuloy na subaybayan ang pagunlad ng balitang ito at huwag kalimutang mag-like, mag-komento at mag-subscribe sa Pandaigdigang Ekonomiya para hindi mahuli sa mga pinakabagong balita. Hanggang sa muli sa iba pang mga bagong balita.